At ayan mga ka-crypto, sa video po na ito ay pag-usapan po natin ang isang katanungan. Yan, isang interesting na katanungan ng ating ka-crypto na aking pong nabasa sa isang comment section ng mga nakalipas natin na video. At ito po ay tungkol sa durability ng hardware wallet. Yan, or crypto hardware wallet. Ang kanyang katanungan ay paano kung nasira ang ating hardware wallet dahil sa sobrang katagalan nito. Yan, sabihin natin ay kung hindi natin ito binuksan ng 5 years or more than 5 years. Yan, may chance ba na masira ang ating hardware wallet? Yan po yung kanyang katanungan. Kaya isa po itong napaka-importante at napaka-critical, napaka-practical na tanong. Kaya naisipan ko pong gumawa ng video tungkol dito para malaman ng mga baguhan. Iba pang mga baguhan. Yan, marami po sa atin ang bumili ng hardware wallet tulad po ng mga Ledger, Trezor, Tangem, SafePal. Dito po natin itinago ang ating Bitcoin, XRP at marami pang ibang iba't ibang mga paborito nating mga cryptocurrencies para po sa long term. Yan. Pero paano pag iwanan natin ito ng 5 taon o higit pa na hindi natin ito binubuksan? Ayan. Possible kaya na makorrupt ang file sa loob? Masisira ba ang device? Kaya, yan po ang siyang ating pag-uusapan dito. Dapat po nating malaman na ang hardware wallet ay isa rin po itong piraso ng electronics. At alam naman natin, tulad po ng anumang gadget, mayroon po itong limitasyon. Kaya pag-uusapan po natin ang konsepto dito ng bit rot, ang problema sa mga battery, at ang pinaka-importanting sikreto na dapat po nating malaman para hindi po mawala ang ating pinaghirapang crypto. Kaya maghanda na po tayo para malaman kung safe pa ba ang ating retirement fund paglipas ng maraming taon. Simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung saan ay masisira ba ang device. Ayan. Ang hardware wallet po ay gumagamit ng tinatawag na flash memory para pong USB drive. Ginagamit niya ito para i-store or itago ang ating private keys. Ang flash memory ay may tinatawag na data retention period. Bagamat bihira, may posibilidad na pagkalipas ng mahabang panahon, karaniwan po ay 10 years pataas, ang mga electrical charges sa loob ng chip ay mag-leak kung saan ay pwede pong mag-lead sa data corruption o mas tinatawag na bit rot. Kaya ang aking opinion po dito ay kung 5 years lang, napakababa po ng chance na maging corrupted ang file sa loob. Pero may mas malaking panganib. Yan po ang kanyang battery. Kung ang gamit mo ay Ledger Nano X o mga wallet na may built-in battery, ang lithium-ion battery ay pwede pong mag-deep discharge kung hindi po ito na-charge ng matagal. Kapag na-drain ang battery ng sagad sa loob ng 5 taon, pwedeng hindi na ito mag-charge pamuli o kaya ay lumobo. Yan po yung tinatawag na battery bloating sa technical. Yan, sa technical na aspeto. Kung saan ay pwede pong sumira sa mismong screen o casing ng ating wallet. Ang numerical reality po ay ganito. Ang electronics ay mas mabilis masira kaysa sa code na nasa loob nito. Yan, pag-usapan naman po natin ang pinakamalaking sikreto. Ang pinakamalaking sikreto po rito ay wala sa device
ang ating pera. Ito po ang kailangang maintindihan ng bawat isa sa atin dito. At uulitin ko po ito. Ang crypto natin ay wala sa loob ng hardware wallet. Ang crypto po natin ay nasa blockchain. Ang hardware wallet ay nagsisilbi lamang na susi o signing tool. Ibig sabihin kahit na maging corrupted po ang device mo, kahit na masira ang screen o kahit na masunog ang wallet mo pagkalipas ng 5 taon, hindi po mawawala ang pera mo. Kaya masasabi ko po rito ay ang tunay na file na dapat po nating ingatan ay ang ating 24-word seed phrase. Hanggat hawak po natin ang ating seed phrase na nakasulat sa papel o nakaukit sa metal, pwede kang bumili ng bagong wallet pagkatapos ng 5 o 10 taon. Pagkatapos, i-input lamang ang mga words na ito. At ayan, babalik na po lahat ng ating crypto or marirecover na po natin. Ang hardware wallet ay replaceable po ito, pero ang seed phrase ay hindi. Kaya wag po tayong matakot kung masira ang ating gadget. Matakot po tayo kung mawala o mabasa ang papel kung saan po natin isinulat ang ating recovery words or seed phrases. Pag-usapan naman natin sunod ang problema ng lumang bersyon. Yan ang isa pang numerical at saka technical risk pagkalipas po ng 5 taon ay ang firmware nito. Sa loob ng 5 taon, maraming updates po ang ilalabas ng mga manufacturers gaya po ng Ledger, Tandem o Trezor. Kung ang wallet mo ay frozen in time mula noong taong 2021 at binuksan mo lang ito ngayong taong 2026, baka hindi na po ito makakonect sa modernong version ng Ledger Live o Trezor Zoot. Ayan. Minsan, ang sobrang luma na firmware ay nagkakaroon po ng error kapag pilit na ina-update. Kaya masasabi ko po rito ay inire-recommend ako na kahit hindi mo ginagamit ang wallet para mag-transact, buksan mo ito kahit 1 beses sa 1 taon. I-charge mo ang battery kung meron at i-update ang firmware. Ang numeric logic po dito ay para manatiling sync ang device mo sa kasalukuyang blockchain standards. Kung hihintayin mo po ang 5 years bago mag-update, baka mahirapan ka sa troubleshooting. Pero ulitin ko, kahit hindi mo ito gawin, basta may seed phrase ka, ligtas ka pa rin. Pwede mong i-restore ang seed mo sa kahit anong bagong device na compatible po sa BIP39 standard. Ngayon ay paano naman ang tamang pag-store para sa long term? Ayan. So ano ang dapat mong gawin kung balak mo talagang ibaon sa limot ang wallet mo sa loob ng 5 years o higit pa? Ayan. Una ay ang tinatawag na steel backup. Ayan. Huwag lamang po papel. Gumamit ng titanium o stainless steel seed plate para hindi po ito masira ng baha o anay. Pangalawa ay ang optimal environment. Ilagay po ang hardware wallet sa isang lugar na cool, dry, and dark. Iwasan po ang humidity o basang lugar dahil ito po ang numero 1 sanhi ng corrosion sa mga circuit boards. At ang pangatlo ay ang no battery wallets. Kung plano mo talagang hindi ito hawakan ng 5 to 10 years, mas mainam po ang mga devices na walang battery gaya po ng Ledger Nano S Plus o Trezor Safe 3 kung saan ay kumukuha lang ng power sa USB. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang hardware wallet ay isang tool lang para bigyan po tayo ng kapayapaan ng isip or peace of mind. Ang numerical probability na masira po ang device ay nasa 5% hanggang 10% pagkalipas po ng 5 taon. Depende po. Yan, depende sa kalidad.
Pero ang probability na ma-recover po natin ang ating pera gamit ang seed phrase ay 100%. Kaya wag po tayong mag-alala sa corrupted files sa gadget. Kung saan ay mag-focus po tayo sa physical security ng ating backup words. At ito na po ang aking kabuwang masasabi tungkol dito. Ang hardware wallet ay pwedeng masira. Ang battery ay pwedeng mamatay. At ang firmware ay pwedeng maluma. Pero ang ating Bitcoin o ating mga paboritong cryptocurrencies dyan sa blockchain ay mananatiling nandito habang buhay. Kaya wag po nating hayaang maging hadlang ang takot sa electronics para hindi po tayo mag-self-custody. Ang pinakamalagang investment po na gagawin po natin ngayong taong 2026 ay hindi lang ang pagbili kay XRP o Bitcoin, kundi ang pag-intindi kung paano po ito i-secure ng tama. Ang 5 years ay mabilis lamang pong lumipas. Siguraduhin mong pagdating ng panahon na ito, handa ka nang anihin ang bunga ng iyong paghihintay. Kung nakatulong po ang video na ito ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, na nag-aalala sa kanilang mga cold wallets. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.